Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa isang maliit na baryo mula sa isang kilalang probinsya sa Mindanao ay nanirahan, bumuo ng pamilya at mga pangarap si Russell. Kasama ang kanyang asawang si Mimay. Simple man ang kanilang pamumuhay ay masaya naman sila sapagkat pinuno nila ng pagmamahal ang isa't isa. Sa pananatili nila sa baryo, ni isang beses ay hindi sila nakitaan ng mga tao na nagtalo dahil pareho silang matured mag-isip at may pag-unawa sa isa't isa. 29 years old si Mimay nang mabuntis siya at tuwang-tuwa sila dahil biyaya ang bagay na yun. Kaya lang ay tila hindi sang-ayon ng tadhana sa binubuo nilang pamilya. Naging masela ng pagbubuntis ni Mimay dahil sa komplikasyon sa kanyang katawan. Meron pala siyang sakit na namana pa sa magulang at apektado rin ng kanyang nasa sinapupunan. Inunahan na sila ng doktor na hindi mabubuhay ang sanggol, kaya matapos nila itong malaman na mag-asawa ay labis silang nalungkot, lalo na si Mimay. Mimay, mahal, manalig na lang tayo na magiging okay ang lahat ng ito. Huwag nawa magalit sa Diyos, pero nawawala na ako ng pag-asa. Bata pa lang, puro paghihirap na ang nangyayari sa buhay ko. Hanggang ngayon ba naman? Sinumpa na yata ako maging miserable. Hindi totoo yan, mahal. Dahil hindi ka miserable. Hindi kita iiwan, Mimay. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Niyakap na lang ng maskuladong lalaki ang kanyang asawa para pagaanin ang loob nito kahit papaano. Nang araw din na pagkagaling nila sa ospital ay dumiretso ang mag-asawa sa simbahan upang mag-alay ng panalangin at idulog sa Diyos ang kanilang kalagayan. Hawak kamay silang nanalig at dumulog sa Panginoon. At pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay nagtirik na rin sila ng kandila bago lisanin ang simbahan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, at mas lalong lumala ang kalagayan ni Mimay kaya mas lalo ring nalagay sa alanganin ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala namang magawa ang maskuladong lalaki kundi idaan lahat sa panalangin ang tungkol sa mga bagay na yon sapagkat wala naman siyang sapat na pera upang dalhin sa espesyalista ang buntis na asawa. Ang palaging pinangahawakan ni Russell ay ang pananalig na kahit anong mangyari ay mayroong gagawin ng Diyos sa buhay ng kanyang asawa at sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Biyernes ng gabi, pagkagaling sa pag-extra sa pagko-construction labor, ay dumaan muna ulit siya sa simbahan upang ipanalangin ang asawa at anak. Umupo siya sa pinakaunahan at doon taimtim na dumulog sa altar ng simbahan. Panginoon, sa bawat araw na dumadaan, mas lalong nagiging malala ang kalagayan ni Mimay. Ayaw ko pong pangunahan kayo pero kung ano pong plano niyo, tatanggapin ko. Pero gusto ko pang makasama ang aking mag-ina. Nagtuloy-tuloy na ang kanyang pag-iyak na hindi na rin napigilan. At nang matapos na siya, inayos ng maskuladong lalaki ang kanyang sarili at marahang lumabas ng simbahan. Nang nasa tapat na siya ng exit ay isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. Dahil doon ay hindi rin niya tuloy maiwasang mapatingin dito. Nakatakip ito ng itim na belo pero kahit ganoon ay mahahalatang maputi na ang buhok nito. May kulay puting bimpo na nakalagay sa mga balikat. Nakasuot ng lumang bag at may hawak din na lumang tungkod. Titig na titig ang matandang ginang na parang kinakausap siya ng mga mata nito. At nang magtagal pa ang tingin na yun, ay tila ba pinanayuan na ng balahibo sa kamay si Russell pati na rin sa batok. Napahimas tuloy siya sa mga bahaging yun, habang pinagmamasda ng matandang ginang na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Mawalang galang na po, Manang. May kailangan po ba kayo? Pasensya na po, wala rin ako malaking pera eh. Eto po.
Kunin niyo na lang po itong 20 pesos ko. Hindi kumibo ang matandang babae. Kinuha lang nito ang 20 pesos saka nagpatuloy sa paglalakad, kaya umabante na lang din si Russell. Kaya lang bago pa siya makalayo, ay bumaling pala ulit ng matandang estranghera sa kanya at nagsalita. Napupuno ng lungkot ang mga mata mo. Sasamantalahin niya ng mga taong may hindi magandang hangarin, kaya mag-ingat ka. Paglingon ng maskuladong lalaki sa matandang babae, ay lumiko na to sa isang eskinita, kaya hindi na niya nahabol pa. Napakibit balikat na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang oras, nasa bungad pa lang si Russell ng kanilang bahay ay bumungad na kaagad ang baklang pinsa ni Mimay na si Letlet. Isa si Letlet sa mga madalas nagbibigay ng tulong sa kanilang mag-asawa kapag meron itong ekstrang pera. Ito rin ang madalas na nag-aalaga kay Mimay kapag nagtatrabaho si Russell. Russell, Diyos ko po, buti at dumating ka na. Madali ka rito sa loob, dali. Hindi na niya pinatapos si Letlet sa pagsasalita. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Doon ay naabutan nila si Mimay sa silid na nakaratay sa papag. At base sa itsura ng mukha ng babae na namumutla na ng sobra, ay hindi na talaga maganda ang kalagayan nito. Kagad lumapit ang maskuladong lalaki at inalalayan ng kanyang asawa. Pero napaungot to kaya nagdahan-dahan na lang siya. Mimay, mahal, nandito na ako. Anong nangyari? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Ngumiti lang ang babaeng buntis at yumakap sa asawa kahit halata sa hilatya ng mukha nito ang sakit na nararamdaman na inalo naman ni Russell ang asawa para kahit papaano ay mapagaan ang pakiramdam nito. Mimay, mahal, parang awa mo na oh. Pumunta na tayo sa ospital. Gagawa ko ng paraan. Sige na naman please. Hinaplos-haplos niya ang mukha ng asawa na umiiling-iling lang at pagkalaon ay mahinang nagsalita. Ramdam sa bawat pagbigkas na tila nahihirapan siya ng gusto sa kanyang kalagayan. Huwag na, Russell. Dito na lang kami ng anak mo. Dito sa tahanan natin. Magkakasama tayo. Hindi ka namin iiwan. Nagsimulang maluha ang babaeng buntis, kaya unti-unti na ring nangilid ang mga luha sa mata ni Russell. Pero sinikap niyang maging matatag sa harap ng nag-aagaw buhay na asawa. Ilang saglit pa ay marahan niyang hinimas ang tiyan ng babae upang pakiramdaman ang paggalaw ng sanggol sa loob. Ganon kasi ang kadalasan niyang ginagawa. Subalit laking pagtataka niya nang wala na siyang maramdamang pulso ng sanggol. Nang maunawa ang wala ng sanggol, ay tuluyan na rin pumatak ang luha sa mga mata ni Russell. Kaagad niyang binuhat ang asawa at saka ikinalong sa kanyang bisig habang umiiyak. Natigil lang siya nang marahang gumapang ang kanang kamay ni Mimay sa kanyang mukha at saka ito hinimas-himas habang nahihirapan sa kalagayan. Salamat dahil sinamahan mo kami. Hanggang sa huli, mahal ko. Mahal na mahal ka namin ng anak natin. Pinilit ngumiti ni Russell kahit ang totoo ay sobrang sakit na ng kanyang kalooban habang nakikitang nahihirapan ang pinakamamahal niyang asawa. Mahal, di ko kayo iwan ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Ngumiti lang ng malumanay si Mimay bago marahang pinunasan ng mga luha sa mata ng asawa. Nang makita naman yun ni Letlet ay hindi rin maiwasan ng bakla na mapaluha. Mahal na mahal ka namin ng anak natin. Pagkasabing yun ng babae ay nakangiti itong pumikit. Kasunod noon ay unti-unti na rin bumagsak ang kamay nitong nakahaplos sa mukha ng kanyang asawa. Eksakto 7:00 ng gabi ay tuluyang pumanaw ang babae pati ang sanggol na nasa sinapupunan nito.
At dahil sa pagkamatay ni Mimay, ay labis-labis ang bigat ng kalooban na nararamdaman ni Russell. Wala na siyang nagawa kundi yakapin na lang ang asawang wala ng buhay. Mimay! Bakit niyo ko iniwan kagad? Mimay! Mahal na mahal ko kayo! Parang awa mo na! Mimay! Mahal! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tinig niyang punong-puno ng pagdaramdam, kaya nilapitan siya ni Letlet na humahagulgol na rin sa pag-iyak. Eksakto ring matapos tuluyang balagutan ng hininga ni Mimay, pati ang nasa sinapupunan nito ay isang malakas na alulong ng aso ang umalingaw-ngaw din sa buong paligid. Dinig na dinig nila ang mga yon na parang nakikidalamhati rin, subalit hindi na nila pinansin sapagkat mas natuon sila sa matinding hinagpis dala ng pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. At kasabay din ng pagdadalamhati nila ay siya ring pagpatak ng ulan na parabang nakikiramay din sa pamilyang naulila. Isang linggo ang nakalipas matapos ang pagkalibing kay Mimay at sa sanggol ay bumalik na sa dating gawi si Russell bilang construction worker. Ayaw niyang maglagi sa bahay sapagkat naaalala niya lang ang asawa sa tuwing naroon siya. Mas pinili niyang magpakabisi kaysa magmukmok at magluksa ng magluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Pag-uwi niya ng bahay, pasado 7:00 ng gabi ay gumayak si Russell para magpunta sa kakilalang si Bernan. Habang naglalakad papunta sa terminal ay nakita niya si Letlet kaya lumapit ito na punong-puno ng pagtataka. Russell, saan ka pupunta? Bakit nakabag ka? Kagagaling mo lang sa trabaho ah. Nakiusap ako kay Bernan na mag-extra ron sa pier. Kargador o kahit isama ako sa palaot ng mga mangingisda. Sigurado ka? Huwag kang magpapakapagod sa trabaho ha? Russell, baka ma-overfatigue ka. Mabuti pa magpahinga ka muna sa inyo. Salamat sa pag-aalala, Letlet. Pero pasensya ka na ha. Kailangan ko lang talagang libangin ang sarili ko eh. Hindi rin ako makakatulog sa bahay. Mag-iisip lang ako na mag-iisip. Alam mo naman yun. Oy, sige. Ikaw ang bahala. Pero hanggat maaari magpahinga ka. Mahirap nang baka ikaw naman ang mapano niyan. Mabuti na rin siguro yun. Hoy, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi magugustuhan ni Mimay kapag narinig ka niyang nagsasalita ng ganyan. Ingatan at alagaan mo ang sarili mo, yun ang tama. Pasensya na. Sige na, aalis na ako. Baka maiwan pa ako ng service. Wala nang nagawa si Letlet kundi hayaan na lang ang asawa ng yumao niyang pinsan na gawin ang gusto nito. Ramdam niya rin kasi na nililibang nito ang sarili upang hindi mangulila ng husto sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Pagdating ni Russell sa kinaroroonan ng service papuntang pier, ay nagulat at naabutan niya roon ng mga trabahador pati na si Bernan. Ano pre, sure ka na ba talagang sasama ka? Oo, wala rin naman akong pasok bukas dahil Sabado. O sige, pero huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo Alam ko namang galing ka pa sa pagkukonstruksyon. Pwede kang magpahinga kapag nakakaramdam ka ng pagod. Sige Bernan, walang problema. Salamat na lang. Pasado 10:00 ng gabi, pagdating nila sa pier ay marami-rami na ang tao. Kagad nagtrabaho si Russell na hindi alintana ang pagod sa katawan at isip. Mabilis na lumipas ang oras. 3:00 ng umaga ay nagpaalam na si Russell dahil nakaramdam na siya ng antok. Maaga siyang umuwi at dala ng matinding pagod ng katawan ay nakatulog na rin siya kaagad. Nagising na lang siyang mag-aalauna na ng tanghali dahil sa init.
Nalimutan niya kasing buksan ang electric fan sa sobrang antok pag-uwi ng bahay. Tagaktak ang pawis niyang bumangon sa kama at dumiretso sa kusina para sana kumain. Pero sa kanya lang din na-realize na ang gulo-gulo ng buong kusina na parang binagyo. Pag-check niya rin sa kanin ay panis na ito, kaya napailing na lang siya hanggang sa maalala na naman ang namatay na asawa. Noon kasi ay palaging malinis ang kusina dahil hindi hinahayaan ni Mimay na maging makalat ang lugar na yun. Naalala na naman tuloy ni Russell ang madalas sabihin ng kabiyak kapag nadadat ng marungis ang kusina. Cleanliness is next to godliness. Napabuntong hininga na lamang muna siya saka umupo sa monoblock. Ilang saglit pa, habang nakatulala sa kawalan, ay hindi niya namalayang pumasok na pala si Letlet. Sanay na kasing pumasok doon ng walang pasabi sapagkat kahit naman noon pa ay wala namang problema yon sa kanila. Nagulat din ang bakla pagkakita sa itsura ng kusina, kaya kaagad nitong inilapag sa mesa ang dalang Tupperware na may kanin at ulam na. Oy, ano nangyari sa kusina niyo, Russell? Napangiti na lang ng pilitang maskuladong lalaki na eksaktong napatingin sa pagkaing dala ng pinsan ng kanyang asawa. Sakto, may dala akong sabaw. Sabi ko na nga ba't hindi ka pa kumakain eh. Ayan o, kitang-kita sa itsura mo. Pasensya na. Ilang araw na pala akong hindi nakakapaglinis ng kusina. Ay nako, mukha nga. Para sa akin ba yan? Eksakto, nagugutom na ako. O yan, mananghalian ka na muna. Ako na maglilinis dito. Sa susunod huwag mong iiwan na marumi ang kusina. Alam mo naman na ayaw ni Mimay na marumi tong kusina, di ba? Hindi umimik si Russell. Nagpatuloy lang ito sa pagmuya ng pagkain, kaya nagpatuloy din si Letlet sa pagsasalita habang naglilinis ng kusina. Oh, kumusta naman ang trabaho sa Pierre? Ayun, ayos lang. Eh ikaw, kumusta ka na? Pagkatapos lunukin ang huling pagkain at uminom ng tubig, ay saka rin seryosong nagwika si Russell. Ito, pinipilit na maging maayos. Hindi ko rin alam kung magiging maayos pa ba ako, Letlet. Malumanay man ang tono ng boses, subalit halatang halata pa rin sa hilatsa ng kanyang pagmumukha ang matinding pagdadalamhati. Russell, hindi naman sa nangingialam ako sa iyo, ha? Huwag mo sanang mamasamain itong sasabihin ko. Alam kong nagdadalamhati ka pa hanggang ngayon dahil masakit naman talaga ang nangyari sa pinsan ko. Ako man din nalulungkot, no? Pero kung mananatili kang ganyan, baka kumapano ka. Lumabang ka sa buhay at huwag kang sumuko. Sana ganun kadali na mag-move on, Letlet. Alam ko namang hindi madali, pero bakit hindi mo kaya subukang bumalik sa Maynila? Napalingo ng maskuladong lalaki sa kanyang tiyuhin na tila punong-puno ng pagtataka. Bakit ko naman gagawin yun? Para makapag-focus ka sa sarili mo, pumunta ka sa ibang lugar para mas madali ka makalimot. Malay mo sa pagbalik mo galing ron mas madali kang makaka-move on at mas maiaayos mo na ang sarili mo. Huwag mong mamasamain ang mga sinasabi ko, ha? Hindi sa pinapaalis kita rito. Gusto ko lang na mabilis na humilom yung sakit na nararamdaman mo. Mahirap ang malugmok sa kalungkutan at baka magpakalunod ka na at hindi na umahon. Salamat sa concern mo, Letlet, at sa lahat ng tulong mo sa amin ng asawa ko. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ko malilimutan ang sabi sa akin ng asawa ko. Bago siya mamatay alagaan ko daw ang sarili ko.
Kahit sa ngayon, nahihirapan pa talaga ako eh. Saglit na huminto si Russell sapagkat gumagaralgal na ang boses niya na halatang may iyak na naman. Ang sakit lang talaga, Letlet eh. Parang kahapon lang ang saya-saya namin. Tapos ngayon, eto, mag-isa na lang ako. Iniwala tayo ng pinsan mo. Ang daya ni Mimay, no? Pero huwag ka mag-alala dahil makakabangon din ulit ako. Tama! Ganyan nga. Sigurado matutuwa niyan si Mimay kapag nakita niyang lumalaban ka para mabuhay. Alam kong ginagabayan niya tayo sa langit kaya dapat magpatuloy lang. Marami-rami pa silang napag-usapan hanggang sa matapos na sa paglilinis ng kusina si Letlet. Maya-maya ay nagpaalam na nga ang bakla. At eksakto naman noon ay ang pagdating ni Aling Nora na kapitbahay ni Russell. Naniningil na ang ginang ng pambayad para sa kuryente. Ito kasi siya nakakonekta sapagkat wala pa silang sariling kontador. Kung tutuusin ay plano na talaga nilang magpakabit ng sariling kontador, kaya lang ay naggastos ang pera simula nang magkasakit noon si Mimay. Naku, pasensya na po Aling Nora. Kung 500 na lang muna ay may bibigay ko. Napambayad ko po kasi sa utang sa ospital yung lahat ng sahod ko. Kita ko lang po yan doon sa pier. Hindi bale, sa susunod na sahod ko, maghuhulog na ako sa inyo ng sapat. Kahit medyo dismayado, ay tinanggap na ng ginang ang 500 pesos. Naintindihan din naman ito ang sitwasyon, kaya siyempre kailangan pa rin magbayad para hindi sila pare-parehong maputulan ng kuryente. Salamat po ng marami sa pangunawa. Pag-alis ng ginang ay nag-asikaso na kagad siya para humanap ng pwedeng maging ekstrang kita. Saglit siyang nagtungo sa may bayan at nagpunta sa peryahan para makipagsapalaran ng sugal sa color game. Nang mga una, pangalawa, pangatlo at ng pang-apat na beses ay pinapalad-palad si Russell. Lumago ang natitira niyang 500 piso at umabuto ng higit 5,000. Tatangkay na sana niyang umalis kaya lang ay hindi siya pinayagan ng bangka. Hindi naman siya nakapalag sapagkat marami pala tong mga kasama roon na nagmamatsyag lang. Medyo natakot din siya dahil baka may umalma at bigla na lang siyang banatan ng bato na kaibigan ng bangka. Ang ending, ang panalo niyang higit 5,000 ay nabawi rin ng bangka. Natalo pa siya ng 500 at tanging pamasahe na lang ang natira sa kanyang pag-uwi. Kamot ulong umalis ng peryahan si Russell hanggang sa mapadpad naman siya sa tiyanggian ng bayan na itinatayo kapag malapit na ang pista. Doon ay pansamantala siyang nagpahinga, tumambay at tumingin sa mga taong masaya at abala sa paggala sa nasabing tiyanggian. Nang makakita siya ng masayang pamilya, ay tila may kalungkutang kumurot na naman sa kanyang puso. Naalala na naman kasi niya ang asawang namatay dahilan upang mawala na naman siya sa konsentrasyon. Tatayo na sana siya para umalis sa lugar nang may matandang babaeng umubo sa kanyang likuran dahilan para mapalingon siya roon. Kulot-kulot ang buhok ng matandang naghahalo na ang uban sa itim. May kasing kita ng mga mata pero ramdam pa rin ang bagsik ng tingin. Hindi katangkaran, hindi rin kapayatan. Meron itong belong itim na nakasampay lang sa balikat at ang kapansin-pansin ay ang hikaw at singsing nitong gintong bungo na kumikinang-kinang. Matapos nilang magkatitigan at maglalakad na sana palayo si Russell nang biglang magwika ang matandang babaeng estranghera. Malungkot ang mga mata mo, kaya marami kang mahahatak na mabibigat at negatibong espiritu. Nakikita ko ang iilan sa kanila na paligid-ligid at tila nasisihan sa nakukuha nilang lakas mula sa iyo. Hindi kaagad nakaimik ang maskuladong lalaki
dahil sa kanyang mga naririnig. Pero bigla na lang siyang nangilabot sa hindi malamang dahilan. Samantala, nagpatuloy naman ang matandang babaeng estranghera sa pagsasalita. Mahirap talagang mawalan ng minamahal sa buhay. Sobrang sakit at ang hirap tanggapin. Lalo na't hindi natin gusto ang mga nangyari. Maya-maya pa ay sumilay ang kakaibang ngiti sa mukha ng matandang babae. Dahilan upang lalong kilabutan ng husto si Russell. Nagsimulang sumilay ang kakaibang takot simula sa talampakan at gumapang yon sa kanyang tuhod. Pakyat sa tiyan hanggang sa magpaikot-ikot sa dibdib. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso na parang merong karera sa loob ng kanyang dibdib. Tila mga maliliit na dagang nag-uunahan na makakawala sa kung anong takot na hindi niya maintindihan. May alam akong paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Kaya kitang tulungan na makita ulit ang namayapa mong mahal mo sa buhay. Hindi na niya pinatapos sa pagsasalita ang matandang babae. Nagtuloy-tuloy na siya sa paglalakad sapagkat hindi na rin niya matake ang bigat at takot na nararamdaman. Sigurado siya sa sarili na hindi mapagkakatiwalaan ng matandang estranghera, kaya umalis na kagad siya sa lugar na yon, bago pa may kung anong hindi magandang mangyari. Habang nasa jeep, ay napapahawak siya sa dibdib sapagkat hindi pa rin tumatalima ang kaba na nararamdaman niya. Para tuloy siyang tibang sa loob ng sasakyan pero pinilit niya ang sarili na huminahon. Pumikit lang siya at nagdasal sa isip habang nakahawak sa dibdib. Ay, kumalma ka, Russell. Kumalma ka. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ay, Sa biyaya ng Diyos ay napakalma niya ang sarili bago pa makauwi sa kanilang lugar. Nang malapit na, ay nakita niya kaagad si Letlet na tila aligaga at kanina pa naghihintay sa kanya sa tapat ng bakuran ng kanyang bahay. Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ng pinsan ng kanyang asawa, ay kaagad siyang tumakbo palapit doon. Doon niya rin napansin na tila madilim ang buong bahay niya. Oh, Letlet, parang hindi ka mapakali ah. May nangyari ba? Teka, bakit madilim sa bahay? Hindi mo ba binuksan yung ilaw sa labas? Hoy, saan ka ba nang galing? Buti na lang at wala ka kanina. Pumunta rito ang tatay ni Aling Nora. Galit na galit. Si Mang Jordan? Bakit daw? Bakit naman siya galit na galit? Kasi nga, gusto niyang singilin kang magbayad ng buo sa bill ng kuryente. Nakapag-usap na kami ni Aling Nora. Naunawaan niya naman ang sitwasyon ko. Oo, si Aling Nora. Naiintindihan ka. Pero yung tatay niyang pinsan yata ni Satanas, kahit kailan hindi ka nun maiintindihan. Alam mo naman kung gaano kasama ang ugali nun, di ba? Wala siyang ibang iniintindi kundi ang sarili niya lang. Napakamot ng ulo ang maskuladong lalaki habang napapaungot ng mukha. Ano bang gusto niyang gawin? Sumugod na rito kanina. Nakita ko si Aling Nore umaawat kaya lumabas ako ng bahay kasi narinig na namin ang sigaw niya. Tapos nung nakita ako naman ang binungangaan ng tatay niya. Sorry nga ng sorry si Aling Nore pero si Mang Jordan ay grabe talaga ang bibig. Kaya yung kita kong 1,000, binigay ko muna para manahimik lang. Ang kaso, pinutol niya pa rin ang supply mo ng kuryente. Dahil sa sinabing yun ng bakla ay napakuyom na lamang ng kamao si Russell. Kitang-kita ang pagpipigil niya ng galit at gusto niyang kumprontahin ng kapitbahay. Kaya lang ay mas pinili niyang manahimik na lang muna para iwas gulo na lang din. Yun na rin kasi ang payo sa kanya ni Letlet. Pasensya ka na, nadami ka na naman. Nagkautang na naman tuloy ako sa iyo. Ay naku, hayaan mo na muna yon. Alam ko namang ibabalik mo yon kapag nagkapera ka na eh.
Pero ang payo ko lang sa iyo ha, huwag mo nang papatulan masyado yung matandang yon. Sabi rin ni Aling Nora, dala na lang din ng katandaan kaya nagkakagano ng tatay niya. Umiwas ka na lang hanggat maaari. Kung malapit-lapit lang ang bahay ko sa iyo, doon na muna kita ipapakabit ng kuryente. Salamat, pero hayaan mo na. Kakausapin ko lang bukas si Aling Nora. Kung hindi pumayag, gagawan ko na lang ng paraan bukas. O kaya, hayaan ko na lang. Ako na lang din naman mag-isa sa bahay eh. Doon ka na lang muna kaya matulog sa bahay. Doon sa kabilang kwarto na tinutulugan nyo ni Mimay kapag nasa bahay kayo. Naku, salamat pero ang dami mo ng tulong sa akin. O sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Pagkatapos ng usapan ay nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Pumasok na si Russell sa madilim niyang bahay at nagmukmok sa kwarto. Maya-maya ay napagulgol na lang siya ng iyak na kanina pa niya talaga pinipigil. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit ng kalooban na nararamdaman sa pag-iyak. Sinamantalanan niya ang kadiliman ng gabi. Hindi niya inawat ang sarili sapagkat punong-puno na ang puso niya ng pigati. Panginoon, bakit hindi niyo na lang ako sinama sa mag-ina ko? Ayoko na mabuhay. Ayoko ng ganito. Hirap na ako sa ganitong sitwasyon. Dahil sa sobrang pag-iyak, kaya hindi na rin namalayan ni Russell na nakatulog na siya. At nagising na lang matapos makarinig ng kaluskos mula sa bandang kusina. Nagkusot-kusot muna siya ng mga mata bago marahang tumayo. Pagpaling ng mga mata niya sa pintuan ng kwarto ay meron siyang naaninag na imahe ng tao na nakatayo roon kaya nagtaka siya. Sino yan? Sa isang kisap mata ay nawala ang imaheng nakita niya sa dilim kaya dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Maingat siyang nagmasid sa bandang kusina at sala upang magmatsyag hanggang sa makita nga niyang nakauwang ng kaunti ang pinto ng kanyang bahay. Kunot-noo siyang lumapit doon at sumilip sa labas. Nang makitang wala namang kahit sinong tao ay isinaranan niya at ikinandado ang pinto. Napapaisip pa rin siya kung paano bumukas yun sapagkat sa pagkakaalala niya kinandado niya ang pinto bago magtungo sa kwarto at umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog. Pabalik na siya ng kwarto at nakatayo na sa mismong pintuan nang muli siyang makarinig ng kaluskos mula sa kusina. Dahil doon ay tinalasan niya ang paningin sa dilim maging ang pakiramdam. Kinuha na rin niya ang mahabang tabak na nasa gilid ng dingding ng kanyang silid. Kung sino ka man, wala ka mapapala sa bahay ko. Wala akong pera. Nakikita mong walang kuryente rito. Oh. Ibig sabihin, hindi ako nakapagbayad. Kaya pwede ba, umalis ka na bago tayo magkasakitan kung sino ka man? Sa paglibot niya sa buong kusina at banyo ay wala naman siyang nakitang tao sa kahit saang sulok. Nakahinga siya ng maluwag matapos maisip na baka guni-guni niya lang ang naririnig kanina. Nang makampante na, ay uminom muna siya ng tubig bago maglakad pabalik sa kanyang silid. Sa mismong silid ng kwarto ay tumambad sa kanyang paningin ang malaking itim na nilalang na nakatayo sa unahan ng bintana. Sa sobrang laki nito ay halos nakatagilid na ang ulo sa bubungan ng bahay. Pagtingala niya doon ay nakita niya ang namumula at nanlilisik nitong mga mata habang nakangiti na abot hanggang tenga. Nanayo kagad ang mga balahibo niya sa sobrang takot. At sa sobrang pagkabigla ay hindi siya kaagad nakagalaw sa kinatatayuan. Humakbang naman ng isang beses ang malaking nilalang at pagkatapos ay bumuka ang mga bibig nito na parang nalaglag ang panga na umabot sa hanggang dibdib. Pagkatapos noon ay isang nakakakilabot na ugong ang pinakawalan nito. Umalingaw-ngaw yun sa buong bahay at nang marinig ni Russell
at lalong dumoble ang takot na kanyang nararamdaman. Pagkatras niya ay may bigla namang malamig na nilalang ang kumapit sa kanyang mga paa at walang pasabitong hinatak siya. Natumba ang maskuladong lalaki na tumama ang ulo sa sahig. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi niya na namalayan yon. Pagharap niya sa likuran ay ganun na lang ang takot niya sa nakita. Isang inaagnas na Ginoo na luwa ang mata at nakangiti ang humatak sa kanya. Wala sa sarili niyang iwinasiwas ang hawak na tabak. Nang tumama sa ulo ng inaagnas na lalaki ang patalim, ay ganun na lang ang gulat niya dahil parang tumagos lang to sa hangin. Doon niya napagtanto ang mga pangyayaring kasunod na mga alaala ng usapan nila na matandang estranghera na nakita niya sa tiyanggian. Manungkot ang mga mata mo, kaya marami kang mahahatak na mabibigat at negatibong espiritu. Nakikita ko ang iilan sa kanila na paligid-ligid at tila nasisiyahan sa nakukuha nilang lakas mula sa iyo. Binato niya ang tabak pero tumagos lang. Nagpatuloy ang paggila sa kanya ng kaluluwang inaagnas hanggang sa makarating sa kusina. Nang malapit sa madilim na banyo ay humawak siya sa paanan ng lamesa at pinilit na kumawala. Sa kabutihang palad ay natakasan niya ang ligaw na kaluluwa kaya tumayo siya kaagad at tarantang tumakbo palabas ng bahay. Nadaanan niya pa sa pinto ng kwarto ang malaking itim na nilalang pero hindi na niya to pinansin pa. Nagdire-diretso na siya sa kabinuksan ng pinto para makalabas ng bahay. Subalit, ganun na lang ang pagkasindak ni Russell nang tumambad sa kanyang paningin ang malademonyong nilalang. Umuusok ang nasusunog nitong katawan. Merong 3 sungay. Naglalaway at ang bawat likidong bumabagsak sa sahig ay umuusok din na parang asido. Parang nagliliyab na apoy ang mga mata nito nang makatitigan niya ay tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Akin ka na, Russell! Kukunin ko ang lakas mo! Kukunin ko ang kaluluwa mo! Kasunod ng nakapangingilabot na mga salitang yon, ay tumalsik si Russell pabalik sa loob ng bahay. Tumama siya sa lumang TV bago bumagsak sa sahig. At tila bola na 2 beses na tumalbog ang kanyang ulo. Napatingala pa siya saka napamasid sa paligid. At ang huli niyang nakita ay ang 3 nakakatakot na nilalang na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos noon ay nawalan na siya ng malay tao habang nadidinig ang pag-alingaw-ngaw ng malademonyong mga boses. Kinabukasan ay nagising na lang siyang nakahiga na sa kama. Masakit ang ulo niya pati katawan at natatandaan niya rin ang nangyari kagabi pero hindi lang siya sigurado kung totoo ba ang pangyayaring yon. Totoo ba yung nangyari na yun? Yung nakita kong inaagnas na kaluluwa? Yung malaking itim na tao? At yung demonyo? Ayop na yan, ano bang nangyari? Napahawak siya sa noo at nang maramdamang may bukol doon gawa ng pagkauntog niya, ay sa kanya nga nakumpirma na hindi siya nananaginip lang o nag-iilusyon kagabi. Totoo nga. Sinadya niyang tumigil sa pagsasalita. Tumayo siya at lumabas ng kwarto pero ganun na lang din ang kalituhan nang makita niyang ayos naman ang TV na pinagtalsikan niya. Nasa tamang pwesto rin ng malaking tabak kaya litong-lito na talaga siya. Nawala lang ang mga iniisip niya matapos marinig si Letlet na tumatawag mula sa labas ng bahay. Letlet, ang aga mo naman. Ay nako, madali ka! Umalis ka muna dahil papunta na rito si Mang Jordan! Galit na naman! Bago pa matapos ng bakla ang pagsasalita, ay dumating na nga ang matandang Ginoo na inaawat-awat pa ng anak nitong si Aling Nora. Sa gate pa lang ay nagsusumigaw na si Mang Jordan. Hoy, buti naman at naabutan kitang dipugal ka! At tigas din ang mukha mo ah! Ano,
magbabayad ka na ng kulang mo sa kuryente. Kung ayaw mo maghalo ang balat sa tinalupin. Ay, Mang Jordan, huwag naman po kayong mag-iskandalo. Maaga pa po, oh. Babayaran naman kayo ni Russell eh. Sana naman maintindihan nyo na kamamatay lang ng asawa niya, ng pinsan ko. Kaya hindi pa siya nakakabawi. Kaya pwede ba? Wala akong pakialam sa inyo. Bayad kayo ng utang kung ayaw nyo magkabaranggayan tayo. Mag-4 na buwan na yung utang mo. Palibhasa ay kinakaya-kaya nyo lang tong sinore. Ay, hindi naman po sa ganon. Alam naman po ng anak ninyo. Di ba po, Aling Nora? Kita sa mukha ng ginang ang hiya at pagpapaumanhin dahil sa inaasal ng kanyang tatay. Si Russell naman ay nakatingin lang sa matandang lalaki habang pinipigil ang sarili na gumawa ng hindi maganda. Tahimik nang kinagat ang labi saka nagkuyom ng mga kamao habang pinakikinggan lang ang kung ano-anong pangungutyang sinasabi ng matandang Ginoo. Mang Jordan, please naman po makaintindi naman po sana kayo na ang kakapal ng upog ninyo eh. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Kung sino pa man ang mamatay sa inyo, ibalik nyo ang pera namin at hindi na kayo makakapagkamit ng kuryente dahil nga mga malas kayo. Tila nagpantig ang tenga ni Russell sa mga narinig niya, kaya hindi na talaga niya napigil ang sarili. Pagkadiin ng mga kamao ay sasapakin na sana niya matandang lalaki nang umawat naman si Letlet. Please, Russell, wag ha. Mas lalo lang lalala kapag ginawa mo to. Inuulit ka! Wala akong pakialam sa pagluluksa mo sa namatay mong asawa. Magbayad kayo ng utang, mga hapis lupa kayo! Natigilan silang lahat ng sapakin ni Russell ang pinto ng kanyang bahay. Dahil sa matinding galit at laki ng katawan ay nabutas niya ang pinto. Tumagas ang maraming dugo, kaya mas lalong nagulat ang lahat dahil doon. Nang hatakin niya ang kamay, ay sa kanya sinamaan ng tingin na matandang lalaki habang pilit na pinipigil ang sarili na masaktan to. Sa oras na marinig ko pang binabastos mo ang pangalan ng asawa ko, o kung magsasalita ka ng hindi maganda laban sa kanya, ang susunod na sapak ko, siguradong sa magaspang na mukha mo na tatama ang kamao ko. Natameme ang matandang lalaki habang si Letlet ay umaawat pa rin. Pagkadaka ay binalingan ni Russell si Aling Nora na kitang-kita rin sa mukha ang takot. Pasensya na talaga, Aling Nora. Huwag po kayo mag-alala. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Ibabalik ko po ang lahat ng utang ko sa inyo. Kung po pwede lang po sana, ayaw ko nang makita ang mukha ng tatay niyo. Dahil baka kung ano pa yung magawa ko sa kanya eh. Pasensya ka na rin, Letlet. Bumitaw siya sa pinsa ng asawa at nagsimulang humakbang. Wala namang nagawa ang lahat kundi pagmasdan na lang siya sa paglalakad palayo. Nang nasa waiting shed na, ay doon na muling tumulo ang mga luha ni Russell. Pero pinunasan niya ito kaagad. Pagtingala niya habang naghihintay ng sasakyan, ay nakita niya sa kabilang kalsada ang matandang estranghera. Napakunot siya ng noo habang pinagmamasdan to. Naroon pa rin kasi ang galit sa kanyang dibdib, kaya hindi niya muna masyadong pinagtuunan ng pansin na matandang babae. Pero nang ngumitito sa kanya na parang merong pakahulugan, ay bigla na lang siyang tumalima. Ang galit na namumuo sa kanyang puso ay nasakluban muli ng takot. Tumayo siya at magtatangka na sanang umalis nang sa isang iglap ay nawala sa kabilang kalsada ang matandang babae. Nakarinig siya ng ubo mula sa likuran at paglingon doon ay gulat na gulat siyang pagkakita sa matandang estranghera. Paano kang napunta dyan? Marahil pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Nakikita ko ang iba't ibang uri ng mga masasamang elemento. Nakakapit na ang 3 sa iyo. Tuwang-tuwa sila sa pabigat at padilim na enerhiyang bumabalot sa pagkatao mo.
Mas marami na ngayong nahahalina sa'yo. Ano bang sinasabi mo, Manang? Kapag hinayaan mo silang mamayani sa'yo, uubusin nila ang pagkatao mo. Patuloy nakakapit sa iyo ang kamalasan at ang masaklap pang mangyayari ay ikamamatay mo ito. Ha? Sino ka ba? Anong klaseng tao ka ba? Sabihin na nating malapit ako sa mga taong katulad mo. Mga taong bigat na sa pasanin ng buhay. Mas lalong tumigil ang takot na nararamdaman ni Rachel matapos siyang marinig sa matandang estranghero na nagpatuloy lang sa pagsasalaysay. Pero pwede kitang tulungan. Pwede nating maalis sa mga nakakapit sa iyong kamalasan. Nakikita ko sa mga mata mo ang labis na sakit ng kalooban. Ang pagnanasang makaganti. Pwede nating ilipat ang kamalasan sa iba. Sa taong gusto mong paghigantihan. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Maaati mo bang makita na masaya ang taong nangungutya sa buhay na meron ka? Pati sa mga mahal mo sa buhay? Minsan ko nang nasabi sa iyo, maaari mong makasama ulit ang namayapa mong mahal sa buhay. Hindi ba't nangungulila ka na ng gusto sa kanya? Basang-basa ko sa hilatya ng mukha mo at ng mga mata mo. Dahil doon ay muli na namang sumagi sa isip niya si Mimay at ang masakit na sinapit nito pati ng anak nila. Napakuyom na naman tuloy siya ng kamao dahil doon. Hindi bale, may mga pagkakataon pa naman. Posibleng magtagpo pa ulit ang tadhana natin at posible ring hindi na. Dahil maaaring nalunod ka na sa kamalasan at hindi na makakabangon pa. Saglit lang, Manang. Paalis na sana matandang babae pero dahil sa tawag na yun ni Russell ay napangiti siya at muling humarap. Paano ba ako matutulungan? Totoo bang pwede kong makasama ulit ang asawa ko? 100%. Pero paano? Patay na siya. Ngumiti lang ang matandang estranghero bago naglakad at sinenyasan siyang sumunod dito. Tila wala sa sarili na namang sumunod ang maskuladong lalaki. Hindi niya rin maipaliwanag sa sarili pero para siyang natangay sa matatamis nitong mga salita at hindi na namalayan kung saan sila pupunta. Bumalik lang siya sa ulirat nang mapansing nasa kakahuyan na sila na hindi niya rin alam kung saan bahagi ng probinsya. Teka, nasan tayo? Anong lugar to? Huwag kang mag-alala. Sakop pa rin ng baryo ang lugar na to. Doon ako nakatira. Pagkaturo ng matandang babae sa lumang kubo na nasa gitna ng kakahuyan, ay nakaramdam na kagad ng hindi maganda si Russell. Gusto na sana niyang umatras subalit naisip niyang nandun na rin naman na siya kaya kahit natatakot sa maaaring mangyari ay itinuloy na rin niya. Pagpasok nila sa bakuran ay mas lalong naging creepy ang pakiramdam niya. At para maiwaksi ang takot sa dibdib ay nagtanong na lang siya rito ng kung ano-ano. Hindi pa po pala tayo magkakilala. Ako nga pala si Russell. Ako naman si Amor. Gano'n na po kayo katagal sa lugar na to, ha? Natigilan siya matapos tingnan ng matalim ng matandang babae. Saglit siyang napahinto at napalunok, pero nang ngumiti si Manang Amor ay nakahinga siya na maluwag. Pwede po bang huwag niyo akong tingnan ng ganyan? Malaki ang katawan ko pero marunong pa rin naman po akong matakot. Lalo na sa estranghera o estranghero. Kung natatakot ka, bakit ka sumama sa akin dito? Alam niyo naman na po siguro ang sagot. Balik po tayo sa tanong ko kanina. Gaano na kayo katagal rito? Saka, mangkukulam po ba kayo?
Kung anong gusto mong itawag sa akin, malaya ka naman. At oo, matagal na ako rito. Dito ako ipinanganak mismo at marami na akong nasaksihan sa kakahuyan na ito. Hindi na umimik ang maskuladong lalaki sapagkat binuksan na ni Manang Amor ang pintuan ng munti niyang kubo. Pagkabukas mula roon, hindi rin sigurado ni Russell pero kitang-kita niya na may lumabas na itim na usok mula sa loob ng munting kubo. Nang lumampas yun sa kanya, ay nakaramdam siya na matinding lamig at bigat, kaya pasimple siyang napayakap sa sarili habang nag-aalangan na pumasok sa loob ng kubo. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Pumasok ka na rito sa loob. Kung magtatagal ka riyan, kapag ganitong oras, kahit maliwanag ang paligid, hindi namimili ang mga iba't ibang uri ng elemento, lalo na sa katulad mong napakadilim ng enerhiya. Pero kung gusto mong madagdagan ng mga nakakapit sa iyo, sige, manatili ka riyan. Dahil sa takot ay napilitan na lang pumasok si Russell. Nang nasa loob na, ay ganun na lang ang gulat niya sa nasilayan ng mga mata. Puno ng mga kwintas ang kanang bahagi ng dingding. At hindi lang to ordinaryong kwintas sapagkat meron siyang nakitang ilang hugis bungo. May pangil ng kung anong hayop na malalaki at maliliit. Meron ding balahibo ng mga kung anong ibon at kung ano-ano pa. Pero ang mas nakaagaw ng atensyon niya sa mga kwintas ay ang tila batong itim na trianggulo ang hugis. Sa gitna nito ay may nakaukit namang kulay pula. Pasimpleng napa-sign of the cross si Russell habang iginagala ang tingin. Kasunod noon ay isang malalim na buntong hininga, dahilan para mapalingon sa kanya ang matandang babae. Ay, pasensya na po pero first time ko makakita ng mga ganitong klase ng bagay eh. Agimat ba yung mga yan? Mga kwintas na may orasyon. Mas mahina sila sa agimat pero sapat ng pangontra. Umupo ang binata sa sahig habang patuloy pa ring nagmamasid. Nang mapagawi naman ang tingin niya sa pinakadulo, sa bandang kusina ay tumambad sa kanyang mga mata ang iba't ibang uri at laki ng garapong may kanya-kanyang laman. Ang iba ay likido lamang na may iba't ibang kulay, habang ang iba ay may kasamang kung ano-anong bagay. Nakita siya ng ahas, ulo ng manok, butiki, at ang mas lalong nagpadagdag ng kilabot sa nararamdaman niya ay ang garapong tila naglalaman ng isang patay na sanggol. Ha? Sanggol po bang laman ng garapo na yon? Bakit meron ka dito niyan? Manang Amor, sinasabi ko na nga be, nagkamali ako ng pagpunta rito eh. Mali ito eh. Sige no, aalis na ako rito. Pasensya na po sa abala. Isa yan sa sangka para makasama mong muli ang asawa mo. Parapas na sana siya ng pinto nang bigla siyang mapahinto. Matapos marinig ang sinabi ng matandang babae na sinamantala na naman ng kanyang kahinaan. Wala namang problema sa akin kung aalis ka. Pero ibig sabihin lang noon ay tinalikuran mo rin ang pagkakataong makita at makasama ulit ang mahal mo sa buhay. Napakuyom na naman ng mga kamay si Russell bago bumalik sa pagkakaupo. Kaya pasimpleng napangiti si Manang Amor. Huwag kang mag-alala. Malapit mo na ulit makasama ang mahal mo sa buhay. Desidido na po ako. Kahit anong mangyari, itutuloy ko na. Sabihin niyo lang kung ano ang dapat kong gawin para mabalik at makasama ko lang ang mga mahal ko sa buhay. Huwag kang mag-alala. Kaunting patak lang ng dugo mo ang kailangan at pangunahing sangkap para mangyari na ang gusto mo. Mawawala ang mga espiritong nakakapit sa iyo na nagsasanhi ng kamalasan mo sa buhay. Malilipat to sa taong gusto mong paglipatan at pagkatapos nun, makakasama mo na ang mahal mo sa buhay. Sige po, simulan na po natin.
Pagkatango ng matandang mangkukulam ay nagpunta to sa isang silid at kumuha ng mga sangkap na kanilang gagamitin. Isa sa mga sangkap na yon ay ang garapong naglalaman ng fetus. Natatakot man pero nilakasan na ng maskuladong lalaki ang loob para sapagkat matindi ang pangungulila niya sa asawa. Tila nahipnotismo na rin kasi ang isip niya sa mabulaklak na salita ni Manang Amor. Handa ka na bang makita ulit ang pinakamamahal mong asawa, Russell? Opo, handang-handa na po. Pagkasabing yon, ay inilatag ng matandang babae ang 5 kandilang itim sa pagitan nila ni Russell. Kinorte niya to ng pabituin, saka sinindihan isa-isa. Pagkatapos noon ay inabot niya ang pulang kandila at kinuha naman ng maskuladong lalaki. Meron din siyang hawak na pulang kandila na sinindihan niya bago magwika. Sindihan mo ang kandila at itirik sa harap mo. Sige po. Nang nakasindi na ang lahat ng kandila, ay merong kinuhang lumang papel si Manang Amor at ibinigay to kay Russell. May 5 orasyon ng pagbuhay na nakasulat dyan. Kapag narinig mong binigkas ko, uulitin mo lang ang mga sinabi ko. Mabagal mong babasahin at siguruhing wala kang salita na makakaligtaang bigkasin upang mas maging epektibo ang orasyon. At sa tuwing matatapos tayo, magpapatak ka ng dugo sa malaking mangkok na nasa gitna ng mga itim na kandilang sinindihan natin. O ano, handa ka na ba? Medyo kinakabahan pero sige po, handang-handa na po ako. Sisimulan ko na ang paunang panalagin na hindi kasama sa 5 orasyon. Pagkatango ng maskuladong lalaki ay binuksan na ni Manang Amor ang garapo na naglalaman ng fetus. Umalingasaw kaagad ang nakakasulasok na amoy nito, kaya napatakip ng ilong si Russell. Para tuloy siyang masusuka, pero pinigilan niya ang sarili. Nagbuhos lang ang matandang babae sa mangkok ng kaunting gatas galing sa garapon bago to isinara ulit. Ang sunod niyang inilagay sa mangkok ay ang tuyo at patay na paru-paro. Pagkatapos ay kinagat niya ang kaliwang hintuturo at nang dumugo ito ay ipinatak niya rin sa nasabing mangkok. Pumikit siya habang si Russell ay nakaantabay lang sa mga nangyayari. Maya-maya pa ay humuni na ang matandang mangkukulam. Sa una ay mahina ang huni nito, pero habang tumatagal ay palakas yun ng palakas. At sinasabayan din ito ng marahang pag-ikot ng kanyang ulo. Kabadong nagmatsyag ang maskuladong lalaki sa pagpapatuloy ng paghuni ni Manang Amor. Hanggang sa lumalim na ang boses nito. Mas bumulis din ang paghuni. Sinubukan niyang pumikit pero napadilat din siya kaagad matapos makakita ng hindi kaaya-ayang mga nilalang sa kanyang isipan. Ito yung mga na-encounter niya nung gabi. Dahil doon ay nagpalinga-linga siya at naisip ang mga sinabi kanina ni Manang Amor na nakakapit ang mga ito sa kanya. At eksaktong matapos maisip ang mga yon, ay doon nga niya naramdaman ang panlalamig ng paa, katawan at balikat. Mas sumigpit ang kapit nila sa iyo sapagkat nagsisimula na ang ating orasyon. Nararamdaman mo na ba sila? Kabatong napalunok ng laway si Russell na hindi alam ang gagawin. At habang pinagmamasda ng matandang babae na patuloy sa paghuni, ay tila natatakot na rin siya rito. Papilis kasi ng pabilis ang pag-ikot ng ulo nito, na tila tumitirik-tirik ang mga mata habang ang boses naman ay palalim ng palalim. Anong gagawin ko, Manang? Sobrang lamig na ng pakiramdam ko. Diyos ko po! Aalisin natin sila. Kaya di mo kailangang matakot. Isipin mo lang mabuti kung kanino mo sila gustong lumipat. Sinunod nga niya ang bilin ni Manang Amor.
Pumikit siya at naisip kagad si Mang Jordan dahil sa kagaspangan ng pag-uugali nito. Makalipas lang ang ilang minuto, eksaktong pagtigil ng matandang mangkukulam sa paghuni, ay bigla na ring nawala ang lamig na nararamdaman ni Russell. Gumaan ang pakiramdam niya na parabang nalinis ang buo niyang pagkatao. Tapos na tayo sa unang bahagi. Tagumpay mong nailipat sa kaaway ang mga negatibong elemento. Siguradong sunod-sunod na ang kamalasan ng taong iyon. Ngayon, sa pagpapatuloy ng orasyon. Muling pinadugo ng matandang mangkukulam ang daliring kinagat niya kanina. Pagkatapos ay pinatak niya ulit to sa mangkok na nasa gitna nila. Nagbanggit ng mga Latin na salita si Manang Amor na hindi maintindihan ni Russell. Kinagat na nga ni Russell ang kanyang hintuturo at pagkatapos dumugo ay ipinatak niya to sa mangkok na nasa gitna. Pagkatapos noon ay mabagal niyang binasa ang unang orasyon sa lumang papel. Sinundan naman niya ang orasyon ni Manang Amor. Kada sasabihin ni Manang Amor na mga salita ay inuulit naman ni Russell. Nang matapos na ang orasyon ay nanatili silang nakapikit. Natatakot na kasing dumilat si Russell sapagkat baka may kung ano pa siyang makita. Nagpatuloy naman sa paghuni ang matandang mangkukulam katulad ng ginagawa niya nung una. Ilang saglit pa ay nakaramdam na nga ng kakaibang presensya ang maskuladong binata. Presensya na sobrang bigat ng dating at nakapanghihina. Pakiwari niya ay nilulukob ng kadiliman ng buong silid kaya napayakap siya ng maigpit sa sarili habang nanatiling matatag. Hanggang sa hindi na niya nakayanan pa. Dumilat siya at hindi niya inaasahan ang nakita. Isang nakakapanindig balahibong demonyo ang nakatayo sa kanilang kalagitnaan dahilan para mapatras siya at mapasandal sa dingding dahil sa sobrang takot. Ano yan? Demonyo! At saktong pagkasabi niya noon ay napatayo ang matandang mangkukulam habang tumitirik-tirik ang mga mata. Pagkalaon ay umalingaw-ngaw ang malakas nitong pagsigaw sa buong kubo na sinundan ng pagkamatay ng sindi ng mga kandila. Saglit na nilamon ng kadiliman ng lugar at nang masanay ang mga mata ni Russell sa dilim ay nakita niya na naman ang demonyong biglang naglaho na lang na parang bula habang nag-e-echo ang nakakatakot nitong halakhak. Anong nangyari, Manang? Kasabay ng tanong na yon ay ang muling pagsindi ng mga kandila. Dahil doon ay nagulat na naman tuloy si Russell habang nakatingin sa matandang mangkukulam na nakangiti na lang sa kanya. Akala ko ba, isawa kong ibabalik mo. Pero ano yung nakita ko? Hindi yun si Mimay ah. Pag-uwi mo sa inyo, malalaman mo ang kasagutan kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi ko. Niloko mo ako, Manang Amor! Niloko mo ako! Umuwi ka na at saka mo sa akin sabihin kung niloko kita o hindi. Maraming salamat dahil sa iyo ay muli akong nakaramdam ng kaginhawaan. Hindi na umimik si Russell at nagmamadali na siyang lumabas ng kubo at lumayo sa lugar na yon hanggang sa makarating siya sa bayan. Sakalang din siya nakaramdam ng matinding gutom matapos makakita ng karinderya at nakaamoy ng pagkain galing dito. At dahil wala naman na siyang pera kaya no choice siya kundi lisanin ang lugar. Nakiusap na lang siya sa driver na sumabit para lang makauwi. At nang nasa kanilang lugar na siya ay hindi muna umuwi ng bahay si Russell. Dumiretso siya sa bahay ni Letlet na nagluluto na ng para sa hapunan. Pagkakita sa kanya nito ay kaagad siyang nilapitan na punong-puno ng pagtataka. Hoy, saan ba nang galing, Russell? Kanina pa namin hinahanap nila Bernan ah. Si Bernan? Hinahanap ako? Bakit daw? Kailangan daw nila ng tao sa pier. Kaso umalis na kanina pa at nakakuha na ng tao. Teka, saan kasi galing? Diyan lang. Let, may pagkain ka ba dyan? Kaninang umaga pa kasi ako walang kain eh.
Nakalam na talaga yung sikmura ko. Hindi naman ako makadiskarte ngayong araw. Sa Makalawa pa ang balik namin sa site eh. Ay nako, sakto. Sige na, sabayan mo kami rito ni Oscar. Naku, nandiyan pala jowa mo. Nakakaya naman. Hoy, ngayon ka pa nahiya. Bilisan mo na, pumasok ka na rito. Nahihiya man, ay pumasok na siya at nakikain ng hapunan. Hindi niya kasi talaga kasundo si Oscar, sapagkat napakatarantado nitong lalaki. Palibasa ay 20 years old pa lang, kaya masyado pang isip bata kung umasta at mayabang. Habang kumakain sila, ay ramdam niya ang masamang tingin ng binata sa kanya. Hindi na niya lang to pinansin. Pero sa isip niya ay marami nang naglalarong kalokohan. Kundi lang talaga to jowa ni Letlet. Matagal ko nang dinurog yung mukha nito eh. Nalilitan yata to sa katawan ko kung makatingin ng masama eh. Nagtagal pa siya hanggang 8:00 ng gabi dahil nga sa wala pa rin kuryente sa kanyang bahay. Marami pa rin silang pinagkwentuhan lalo na patungkol kay Mang Jordan na ayon kay Letlet ay nagrereklamo daw sa barangay dahil sa kanyang ginawa kaninang umaga. 9:00 na siya ng gabi umuwi para hindi na rin mapansin ni Mang Jordan. Pagdating sa bahay ay napapaismid na lang niyang pinagmasdan ang pintong nabutas dahil sa sapak niya kanina. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Hindi na siya nagilamos ng katawan at dumiretso na sa kwarto sapagkat pakiramdam niya ay parang drain na drain ng kanyang lakas. Pagsalampak sa kama ay saka siya pumikit at inalalang muli ang nangyari kanina noong kasama niya si Manang Amor. Nagpauto lang ako sa matandang yun. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin, kung bakit parang pagod na pagod ako. Pero bahala na kung anong mangyari sa akin. Kung hindi na ako gigising bukas, okay lang. Para makasama ko na yung mag-ina ko. Sige, mahal kong Russell. Magpahinga ka na. Napabalikwas ng bango ng maskuladong lalaki nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Nilibot niya ang tingin sa madilim na silid hanggang sa maramdaman niyang merong gumapang sa kama. Nang titigan niya tong mabuti ay nakita nga niya ang asawang si Mimay. Nakangiti ito habang himas-himas ang tiyan. Mimay, ikaw na ba talaga yan? Oo, ako na nga to. Saka ang baby natin, Russell. Nagbalik ako. Magkakasama na tayo ulit. Hindi maipinta ang mukha ng maskuladong binata matapos makita ang asawa. Nilapitan niya to sa kahinawakan at nang makumpirma na totoo nga at hindi pa naginip ang lahat ay napahagulgul siya ng iyak habang niyayakap ang buntis na si Mimay. Totoo ba talaga to? Oo, mahal ko. Totoong totoo. Hindi nagbibiro si Manang Amor. Tinawag niya ako at pinabalik. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Hindi talaga maipinta ang saya ng mukha ni Russell hanggang sa magkatabi silang natulog sa madilim na silid. Pasensya na, Mimay. Pinutulan kasi ni Mang Jordan yung kuryente natin eh. Di bale, hayaan mo, gagawa ko ng paraan para maibalik ito. Huwag mo nang intindihin yon. Mag-focus na lang tayo sa isa't isa. Teka, kailangan sabihin kaagad natin to kay Letlet. Kaso, nandun pa pala yung hambog niyang boyfriend na ang sarap tirisin yung mukha eh. Huwag ka mag-alala. Hayaan muna natin sila. Sa ngayon, matulog muna tayo ng mahimbing dahil sobrang miss ko ang yakap mo, mahal ko. Oo, tama. Marami akong gustong itanong eh. Pero dahil sabi mo, bukas na natin pag-usapan. Siguradong makakatulog ako ng mahimbing nito. Niyakap niya ng maigpit ang asawa hanggang sa makatulog na nga siya ng mahimbing. Pero sa kalagitnaan ng gabi, sa hindi mawaring dahilan ay bigla siyang dinalaw ng isang masamang panaginip. Nakatayo siya sa tapat ng bahay ni Mang Jordan at ng anak nitong si Nora. Nagtaka siya kung paano siya napunta roon pero dahil wala siyang ibang makitang bagay kundi ang bahay na yon, kaya naglakad siya papasok. At dahil nakakandado ang pinto,
Sumilip lang siya sa bintana hanggang sa matunto ng kwarto ng matandang Ginoo. Sa malayo pa lang ay nakaramdam na siya ng mabigat na puwersa, pero itinuloy niya pa rin ang pagsilip sa bintana dahil sa matinding pagkakuryus. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ang nakakatakot na mga nilalang na nagpapahirap kay Mang Jordan. Ang ligaw na kaluluwang luwa ang mata at nakakapit sa paa nito ay paulit-ulit na hinihila. Habang ang isang matangkad na itim na nilalang na abot kisame ay nakayakap sa tiyan nito, at ang malademonyong nilalang na may 3 sungay naman ay nakapasan sa liig habang tawa ng tawa. Lubayan niyo ako! Karadyo ng awa! Lubayan niyo ako! Subalit kahit anong gawin niyang pagmamakaawa ay tila bingi ang iba't ibang elemento na patuloy siyang pinahihirapan. Lubayan niyo ako! Karadyo ng awa! Dora! Anak! Dahil sa awa ay hindi na rin nakatiis si Russell. Alam niyang masama at magaspang ang pag-uugali ng matandang lalaki, pero hindi naman ito deserve ang mahirapan ng ganon, kaya gumawa siya ng paraan. Layuan niyo si Mang Jordan! Dahil doon ay nabaling ang atensyon ng mga elemento sa kanya, maging si Mang Jordan. Pagkatapos noon ay naghalakhakan lang ang mga masasamang elemento na nagtuloy-tuloy lang sa pagkapit sa matandang Ginoo na walang humpay sa pagmamakaawa. Ikaw ang may kasalanan nito, Russell! Walang hiya ka talaga! Inilipot mo sa akin ang mga sumpang ito! Walang hiya ka! Pagkasabing yun ay unti-unti nang nilukob ng 3 masasamang elemento ang matandang lalaki. Kaya tumakbo na palayo si Russell hanggang sa mapunta siya sa bahay ni Letlet. Nakita niya na nakikipagtalo na naman ito kay Oscar dahil sa pagpapakain sa kanya kanina. Narinig niya kung paano siya kinutya-kutya ng binata, kaya napaismid na lang siya. Lumala ang away ng dalawa hanggang sa umalis si Oscar. Sinundan niya to hanggang sa makarating siya sa madilim na bahagi ng daan. Napansin niyang nagpapahinto-hinto sa paglalakad ang binata habang lumilingon sa likod na parang may kinatatakutan. Ngumiti siya sa kadahilanang natuwa siyang makita na natatakot si Oscar. Ang yabang-yabang mo pang umasta. Takot ka rin naman palang mukong ka. Sinundan niya pa to ng sinundan hanggang sa makita niyang tumatakbo na ang binata dahil sa takot. Nang malapit na si Oscar sa main road kung saan maliwanag na dahil sa poste, ay eksakto naman na may malaking jeep na gumagamit sa pag-aangkat ng gulay ang bumundol sa binata. Mukha ang napuruhan dito, kaya gulat na gulat si Russell sa nasaksihan. Natutop niya nga ang bibig sapagkat hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. At mas lalo siyang nasyak pagkakitang durog ang mukha ni Oscar, katulad ng gusto niyang mangyari at gawin dito. Dala ng matinding takot at pagkabigla, ay tumakbo siya pabalik sa bahay kung saan nakita niya ang sarili na natutulog katabi ang isang hindi kilalang nilalang. Teka, kuya na. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay bigla na lang siyang napabalikwas ng bangon. Sikat na ang araw at wala na sa tabi niya ang asawa, kaya nakaramdam na naman siya ng pagkabahala. Mimay? Mahal? Nasaan ka? Kaagad siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina at banyo, pero wala siyang nakitang Mimay. Bumalik siya sa kwarto at nang walang makita roon ay nagtungo na siya sa sala. Hindi pwede to. Nagbalik ka na, di ba? Mimay, nasaan ka? Lumabas siya ng bahay sapagkat naisip niyang baka nagpunta lang kina Letlet ang kanyang asawa. Pero kalalabas niya pa lang ng bakuran ay laking gulat niya nang makakita ng ambulansya sa tapat mismo ng bahay nila Mang Jordan. Wala sana siyang balak makiusyoso, kaya lang ay nakita na niyang inilalabas sa matandang Ginoong nakasakay na sa stretcher at nang lulupaypay. Nagulat siya at naalala ang napanaginipan, kaya napatras na lang siya at nagdire-diretso hanggang sa makita si Aling Nora na umiiyak.
Nang matapat siya sa stretcher ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Mang Jordan na tila nangangalumata. Bigla tong nag-hysterical pagkakita sa kanya na parang takot na takot. Demonyo ka! Demonyo ka! Ilayo niyo ako sa taong yan! Papatayin niya ako! Papatayin niya ako! Papatayin ako ng taong yan! Siya yung nagpadala ng mga masasamang espiritu para pahirapan ako! Hayop na yung taong yan! Nora! Tulungan mo ako, Nora! Ilayo mo ako sa taong yan! Yumukod lang sa kanya si Nora at tumingin ng paumanhin, kaya tinanguan na lang din niya ito. Pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na lang siya hanggang sa makarating sa bahay ni Letlet. Nakita niya roon ang baklang maton na umiiyak. Nakabihis din ito na tila may pupuntahang lugar. Letlet, bakit ka umiiyak? Nag-away na naman ba kayo ni Oscar? Sinaktan ka ba niya? Oo, nag-away kami kagabi. Ikaw yung pinag-awayan namin. Alam mo naman na allergic yun sa'yo, di ba? Tapos, umuwi siya. Ngayon, nabalitaan ko na lang. Tumawag sa akin yung nanay niya. Nabunggo raw kagabi si Oscar. Kanina lang nakumpirma na siya yun kasi basag ang mukha at nahirapan ng mga pulis na ma-identify siya. Biglang nakaramdam ng panlalamig si Russell matapos mapagtanto na hindi pa naginip ang nakita niya kagabi kundi totoong kaganapan. Dahil doon ay mabilis na sumilay ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Simula sa talampakan ay dumalo ito paakyat sa tuhod. Naramdaman niya ang mabilis na pangangatog nito kaya bigla siyang napaupo na ikinagulat ni Letlet. Nang gumapang sa tiyan niya ang kilabot ay mabilis na umikot ang kanyang sikmura hanggang sa maduwal na lang siya. At pagkadapo ng kaba sa kanyang dibdib ay tila nagkaroon na naman ng karera ang mga maliliit na daga dito. Nang marating ng tensyon ng kanyang batok ay tila lumobo na ang kanyang ulo kaya nag-alala siyang inalalayan ang baklang maton. Anong nangyayari sa iyo, Russell? Ayos ka lang ba? Ano tong nagawa ko? Pasensya ka na. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat muling may sumaging alaala sa kanya. Nang bago siya magising ay naalala niyang nakita ang sarili na merong katabi at hindi yun si Mimay kundi ang demonyong nakita niya habang nagre-ritual sila ni Manang Amor. Niloko ko na matandang yon. Sinabi niya sa akin na ibabalik niya si Mimay. Ha? Ano bang sinasabi mo, Russell? Hindi kita maintindihan. Ginamit lang ako ng matandang mangkukulam para magawa ang gusto niya. Sinabi niya sa akin na tutulungan niya akong makapaghiganti. Nakita ko sa panaginip ko ang lahat ng nangyari. Kasalanan ko lahat ng to. Kung bakit mauhospital ngayon si Mang Jordan. At rin kung bakit namatay ang boyfriend mo. Ako ang may kasalanan. Tila gumuho ang mundo ni Letlet matapos niya yung sabihin. Panay naman ang hingi ng tawad niya sa mga nangyari sapagkat alam niya sa sarili na mali ang kanyang ginawa at siguradong hindi matutuwa ang asawa niyang namayapa. Sa buhay, napakahirap talaga na mag-isip ng masama laban sa kapwa. Kung ano man ang mangyaring hindi maganda sa iyo, dapat tanggapin mo na lang ng maluwag yun sa loob mo. Totoong mahirap yun kaagad tanggapin. Pero kasama talaga sa buhay ang pagdadalamhati. Lilipas rin yun. Matuto ka lang manalangin sa Panginoon ay tutulungan kanyang makapagpatuloy ng iyong buhay sa mapayapang paraan. Hindi katulad ng ginawa ni Russell na pinatulan niya ang matandang mangkukulap. Ang paggawa talaga ng masama sa kapwa o pag-iisip ay hindi nagbubunga ng maganda. Wakas!